Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Kabanong, ang inyong tagapagsalaysay ng mga kwento ng mga misteryo at kababalaghan, mga kwento ng mga multo at aswang, mga maligno at mga kakaibang pangyayari at mga nilalang. Dito lamang sa Aklat ng Lagim na pinamagatang Ang Mangingisdang Aswang, ikalawang yugto. Mga totoong kwento ng lagim ni Kabano. Dahan-dahang nagsagwan papalapit sa bangka ni Rod si Matt. Maingat siyang lumapit sa isang napakalaking halimaw na nasa bangka ni Rod. Nasaan na si Rod? Nasaan na ang matalik niyang kaibigan? Kaibigan na mula pagkabata ay kasakasama na niya. Hindi, wag naman sana. Kinain rin ba ito tulad ng ginawa sa kanyang ama? Na pinatay at kinain ang lamang loob ng isang aswang? Ito rin kaya ang aswang na yun? May paghiganti na rin kaya niya sa wakas ang sinapit ng kanyang ama sa kamay ng isang aswang? Napakalaki ng aswang na ito. Isang aswang na anyong napakalaking aso na may katawan ng isang tikbalang at meron rin itong malaking pakpak ng isang paniki. Anong klaseng aswang ito? Akmang itatarak na niya ang kanyang tangang itak sa puso ng halimaw nang bigla itong humarap sa kanya na nanlilisik ang mga mata. Naunahan kayang patayin si Matt ng aswang? Nasaan na nga ba si Rod? Mga kasangga, bago natin ipagpatuloy ang nakapangingilabot na totoong kwento ng isang kaibigan natin na itago na lang natin sa pangalang Matt, na ang kwentong ito ay napabilang na sa mga pahina ng Aklat ng Lagim. Panandalian ko munang puputulin ang aking pagsasalaysay upang ipaalala sa inyo na meron tayong random shoutout na ginagawa sa mga bagong subscribers natin dito sa Aklat ng Lagim ni Kabanong YouTube channel. Mamaya bago matapos ang videong ito ay maririnig nyo ang inyong mga pangalan. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay kung maaari na pindutin nyo na ang subscribe button at notification bell. At para maging ganap na taga-suporta kayo ni Kasangga, ay kung maaaring pindutin nyo na rin ang join button. At isa sa membership perks na makukuha nyo kung kayo ay magiging pamana member ay isang limited edition ng Aklat ng Lagim shirt. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Subscribe na at mag-join na! At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Agad na tinalon ni Matt ang halimaw. Sabay labas ng kanyang mga natatagong barya sa kanyang bulsa. Bumagsak sila sa loob ng bangka ni Rod. Hindi makakilos ang aswang. Bukod sa hawak na barya ni Matt, ay nakatutok na ang itak sa puso nito. Nasaan na si Rod? Nasaan na ang kaibigan ko? Pinatay niyo na ang ama ko. Hindi ako makakapayag na patayin niyo rin ang matalik na kaibigan ko. Ilabas mo siya! Kung hindi, itatara ko itong itak sa puso mo! Ano? Ayaw mo magsalita, ha? At inilabas ni Matt ang kalamansi sa kanyang bulsa at ipinatak ito sa bibig ng aswang. Kung gusto mo rin malaman ang tunay na pagkatao ng isang aswang, lagyan mo ng kalamansi ang kanyang pagkain o patakan mo ng kalamansi ang kanyang bibig. At unti-unti ngang nagbago ang anyo ng aswang. Mata, ako ito si Rod. Yung kaibigan mo. Hindi ako naniniwalang si Rod ka. Ilabas mo ang kaibigan ko. Kung hindi, papatayin kita. May 3 kapatid ka. At na kay Lolo Impo mo lahat sila nakatira. Lahat ng tao sa baryo alam niyang tungkol dyan. Ha? Makinig ka man. Bago tayo pumalaot, nagkaroon tayo ng usapan dalawa tungkol sa pagroronta.
niyaya mo ko sumama sa pagroronda. Pero sabi ko sa iyo, hindi ako naniniwala sa aswang. Tayong dalawa lang ang nag-uusap noon. Wala tayong ibang kasama. At doon natigilan si Matt. Tama, wala ngang ibang taong naroroon kundi silang dalawa lang ni Rod. Ibig sabihin, ang aswang kanina na nakita niya ay ang matalik niyang kaibigan na si Rod. Maniwala ka sa akin, hindi ako ang pumatay sa tatay mo. Mga bata pa lang tayo noon. At hindi pa ako aswang noon. Maniwala ka sa akin. Paano hindi ka pa aswang? Kailan ka pa naging aswang? At paano ka naging aswang? Makinig ka sa akin, Matt. Ipapaliwanag ko sa iyo. Pero pakiusap, ilayo mo muna sa akin ang bariyang yan. At ang itak, huwag mo itarak sa dibdib ko. Parang awa mo na. Magkaibigan tayo. Hinding-hindi kita kayang patayin. Kung papatayin kita, di sana'y noon pa pinatay na kita. Ngunit hindi ko kayang gawin yun dahil magkaibigan nga tayo. At unti-unting nilayo ni Matt ang hawak niyang barya at itak kay Rod. At ipinaliwanag ni Rod ang dahilan at kung kailan siya naging aswang. Dahil daw sa isang babae. Belen daw ang pangalan. Taga-ibang ibaryo raw ito. Ikinwento ni Rod kay Matt na nung hindi pa siya aswang, ay madalas niyang pinupuntahan si Belen upang umakyat ng ligaw. Ngunit madalas siyang pinagtatabuyan ng kanyang mga magulang. At maging si Belen raw ay ayaw rin sa kanya. Pasensya ka na, Rod. Bukod sa ayaw sa'yo ng magulang ko, ay ayaw ko pa rin magkaroon ng relasyon ngayon. Wala pa yan sa isipan ko at kung sakali man na makikipagrelasyon ako, gusto ko ay yung tinitibok ng puso ko. Ang ibig kong sabihin ay, sa unang pagkikita pa lang namin, ay may kakaiba na akong mararamdaman sa lalaking yun. Pero sa'yo, Rod, pasensya ka na ha. Wala kasi talaga akong nararamdaman sa'yo. Maayos naman na ipinaliwanag ni Belen ang kanyang damdamin laban kay Rod. Ngunit hindi matanggap ni Rod ang kanyang pagkabigo. Agad siyang pumunta sa dalampasigan at balak niyang lunurin na lang ang sarili niya sa dagat. Belen! Belen! Bakit? Bakit mo ginawa to sa akin? Bakit? Ngayon pa lang ako nagmahal sa isang babae. At ikaw yun. Pero ano ginawa mo sa akin? Napakasakit, Belen. Kung hindi mo rin ako mamahalin, mabuti pang wakasan ko ng buhay ko! Kunti ka rin magiging akin, Belen. Mabuting patayin nila kita para wala nang makinabang sa iyong ibang lalaki. Nang biglang, may malakas na pagaspas siyang narinig. Papalapit sa kanya. Tumaas ang lahat ng balahibo ni Rod sa nakita. Isang napakalaking aswang ang bumagsak sa kanyang harapan. Hirap na itong tumayo at gumagapang itong papalapit sa kanya. May inilabas itong isang bato sa bibig at unti-unti itong nagbago ng anyo. Laking gulat na lang ni Rod nang makita niya ang kanyang tiyuhin na nakatira sa ibang baryo. Jumberto! Ano nangyayari sa inyo? Hindi! Hindi! Isa pala kayong aswang! Nasa pamilya na natin ang batong ito ng matagal na panahon. Mula pa sa ating ninuno ang batong ito at nagpasalin-salin na ito
sa maraming henerasyon. Kailangan itong mapasa sa isang kamag-anak lamang at hindi pwedeng sa ibang tao. Kung hindi ko ito may papasa, habang buhay ako magdurusa sa sumpang ito ng ating pamilya. Gusto ko na magpahinga. Pagod na ako. Parang awa mo na, Rod. Tanggapin mo na ang batong ito. Magbibigay ito sa iyo ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Makakaya mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Nung marinig yun ni Rod, pumasok agad sa kanyang isipan si Belen. Sa pamamagitan nito, makukuha na niya ang babaeng pinakamamahal niya. Makapaghiganti na siya sa pagtaboy na ginawa sa kanya. Kaya wala ng pagdadalawang isip na tinanggap ni Rod ang bato sa kanyang tiyuhin. Ngunit ito ang pakatatandaan mo, Rod. Kinakailangan mong kumain ng laman ng tao upang mapanatili mo ang iyong lakas. At dahil ikaw ay may pagkatikbalang, di mo mapipigilan ang pagnanasa mo sa mga babae. Kailangan mong manggahasa ng kababaihan upang magpatuloy ang iyong lakas. Mas marami kang maaangkin ay mas dagdag kalakasan ito para sa iyo. At may pakpak ka ba upang makarating sa iba't ibang lugar upang mambiktima. Ang tawag sa lahi natin ay mga uragon. Kakaibang lahi ng aswang na iilan pa lang ang nakakaalam dahil naitago natin ang lahi nating ito ng matagal na panahon. Pero umiwas ka sa mga bagay na may tanso tulad ng barya. At huwag na huwag kang kakain ng pagkaing may kalamansi dahil mawawala ang iyong lakas o manghihina ka. Ito lang ang tanging makakatalo sa iyo. Wala nang iba. Tanso at ang kalamansi. Pakatandaan mo yan. Kunin mo na ang bato. At nawalan na ng buhay ang tiyuhin ni Rod. Habang nakangising hawak-hawak ni Rod ang bato, pinaanod na lang ni Rod ang katawan ng kanyang tiyuhin sa dagat. Umanda ka, Belen. Kung hindi kita makukuha sa Santong Dasalan, kukunin kita sa dahas sa ayaw at sa gusto mo. Magiging aking ka, Belen. Magiging aking ka! Aking ka lang! Sabay lunok ni Rod ng bato at unti-unti na itong nagbago ng anyo. Isang malakas na halakhak ang maririnig. Halakhak na bumalot sa katahimikan ng karagatan. At lumipad si Rod bilang uragon patungong baryo ng kanyang pinakamamahal na si Belen. Nang makarating si Rod sa bahay nila Belen, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng kanyang iniibig. Nakikita niyang naghahain na ito ng hapunan. Napakasarap ng ulam na hinain ni Belen. Sinigang. Ngunit wala nang sasarap pa sa amoy ng isang babaeng birhen para kay Rod. Dahil sa taglay niyang kapangyarihan, amoy na amoy ni Rod ang bawat samyo ng isang babae. Kaya amoy na amoy niya na isang birhen pa si Belen. Nag-init ang kanyang katawan. Umiral ang pagkatikbalang ni Rod. Napangisi siya. Ito na ang pagkakataon na kanyang hinihintay. Maaangkin na niya si Belen at wala nang sinayang na oras si Rod. Sinalaki na niya si Belen para kunin ito at gahasain. Magtagumpay na kaya si Rod na makuha niya ang pinakamamahal na si Belen? Maangkin na kaya niya ang pagkababae nito? Sundan ang karugtong na kabanata ng ating kwento. Mag-subscribe na para ma-notify kayo sa pag-upload ko ng ikatlong yugto para sa mangingisdang aswang sa Dueñas, Iloilo City. At para mapasalamatan ng mga bagong subscribers, shoutout muna natin sina Full-Blooded Igorot, Igorotak mismo, shoutout kay Kyvie and kay John Jen Passes. Para ma-shoutout kayo, huwag kalimutang mag-subscribe ngayon
para sa susunod na shoutout ay makasama na kayo. At syempre, kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay mag-iwan kayo ng comment at pindutin nyo na rin ang like button. I-share sa mga kaibigan. Malaking tulong po ito para mas mapaganda ko ang mga kwento natin para sa channel kong ito kung inyo itong gagawin. At para maging ganap na kasangga kayo ni Kabanong ay pindutin ang join button sa tabi ng subscribe button para sa mga special perks tulad ng special shoutouts, badges at special emoticons kada magko-comment kayo, mga discounts sa mga merchandise natin at free loads. At para sa mga pamana members, free t-shirt po para sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Join na at maging ganap na kasangga sa Aklat ng Lagim ni Kabanong.